po mga business. Magandang gabi po. Excuse me po. Excuse po. Ayun na, mapagpalang araw sa ating lahat, mga kabisnes naming minamahal. Anumang oras na meron ngayon dyan sa inyong lugar, no? Lalo na doon sa ating mga kababayan na nandyan naninirahan siyempre sa ibang bansa. At yung mga naghahanap buhay dyan. Ayun po, mapagpalang araw o mga oras sa ating lahat. Dito po sa amin ay gabi na. At nahiya na nga ako sa aking mga kagwang yata. Ginagabi sila eh. Yeah! Ito ba yan? Hindi, siyempre. Ako yan. Sa katilang dito. Hindi, siyempre, malay ko ba may mga mahalaga kayong gagawin at nakabala kayo ni Kuya. So, Diba? Siyempre, lahat ng bawat isa sa inyo, may kanya-kanya kayong mga pinagkakaabalahan. ang tagal na natin kasama yan. Ngayon pa. Yeah, sanay kami dyan kasi Siyempre, papaya yata hindi sanay. Ayan. Na pasensya na ba yan? Pasensya Patawarin mo na ako ba eh. Si Chang ano ka? Hindi na mauulit. Hindi pa mga ka-business, ano. Siyempre, pag naman yung aking mga kagwang, ako ang kuya nila, andun pa rin yung aking pagsaalang-alang sa kanilang mga karapatan nila yun eh. Siyempre, diba, ng mga ka-business. At salamat kasi pinaunlakan nyo ang aking pakisuyo na ito nga, magawa ko itong vlog na ito. Mahalaga ito, mga ka-business, at kung mapapansin nyo, puro kagwang lang kasama ko, walang mga maingay, mga hems. No? Oo, may magalit yung mga hems sa pinuno ng mga hems. No? So yun na, mga ka-business namin minamahal, yung vlog na ito, yayaman nakita nyo naman yung title, yung thumbnail natin, patungkol nga ito rin sa ginagawa ko ngayong pagtulong sa pamilya ni Kagwang Burnok Official. Yan. Thank you po. Yan. Meron kasi nakarating sa akin balita na ito, direct to the point tayo ha, real talk to, at mahalaga dito na marinig ko ang inyong mga sentimento at bawat isa sa inyo ay may karapatan na ihayag yung inyong mga saloobin, pananaw, opinion, at walang mali roon, no? Huwag kayong mag-isip na baka mamaya ay baka hindi tama yung inyong masasabi o hindi kaya ay hindi magustuhan ni Kuya. Walang ganon ha. Mas maganda yung maliwanag. Na ang ibig ko lang sabihin, kailangan kong kunin ang bawat side ng bawat isa sa inyo at mahalaga yun sa akin. Kasi may nakarating sa akin na, alam mo na, ganoon talaga eh. Hindi maiwasan na meron anyang parang disconforme, no, na inuna ko si Burnok. At ito ay hindi ko pa naman natitiyak, kaya ito, pinakausap ko kayo, kaharap yung ating mga mahal na viewers, dahil ang buhay ng ating pagbablog, walang iba kundi ang viewers, no? So, tama lang na ipaalam natin at marinig din nila yung inyong side kung bakit. Unang tanong muna ay kumusta na, kumain na ba kayo? Kumain na. Anong ulam natin? Bye. Chicken. Apretada. Ay, iba ulam nila. Ito, itlog yan. Itlog. Mahirap lutuin yun. Nilaga. Prito. Parang merong impact ito. Parang galit ka sa nilagang itlog Sarap kasi magprito eh. Kaya yun, at least nakakain na. At mga 30 minutes lang ito, hindi higit. At mamaya pagkatapos sa kanya tuloy yung ginagawa niyong mag-asawa ko. Siyempre nag-i-edit. Ano ng content. Parang ano yun eh, edit tapos edit. Saan nyo nang gawin yung Ay, tignan mo naman.
Meron pala ritong bata. Mga bata. Hindi pa pwede sa usapang ano, edit. Oo. Tsaka mga asawa. Oo. At saka ano yun eh, madalas naman yung Wala gawin palang yun. asawa ito. Sa ngayon. Madalas silang gawin yun. Araw-araw naman nilang ginagawa yung contentan, di ba? Nagko-contentan sila ng mga ano. Oo, pero talaga. Oo. Minsan nga, nag-blue. Yun ang hanap buhay eh. At saka nag-bluetoothan sila Oo. minsan. Share it na po eh. Share it na. Matagal pagka-bluetooth. Ako nun. Ay, dapat talaga yun na share kayo. Share kayo mag-asawa. Sa tamis ng pag-iibigan ninyo, lasapin ang bawat katas ng inyong pinaghirapan. Yes. Diba? Katas na lumipas. Walang kwenta yun. Parang katas, tuyot na yun. Minupos mo yun. Uy! Huwag mo naman diretsahin ka. Diretsahin ka. Grabe ka dyan. Dami pa naman nanonood. Ganda. Good vibe lang. Alright, so at least okay na yung ambience, masaya lang tayo at wala namang dahilan para malungkot, lalo na sa ganito mga pagkakataon. Ikaw ba naman, di ba, no? Yung anak, no? Apo. Pagkat tinamahan ka nga naman ng swerte talaga. Ngayon, unang tanong, sino sa inyo ang mayroon bang disconforme doon sa aking naging pasya? Bagaman ito ay natalakay ko na doon sa live at ako ay nagpasintabi na sa lahat. Kaya lang kasi nung live kasi sa pagkakataon na yon, wala ang iba sa inyo. At sa pagkakataon ito ay wala rin yung iba, pero sana mapanood nila para ika nga ay makakuha sila ng impormasyon kung bakit. At si Kuya Buknoy po ay siyempre hindi naman natin dapat yun na alanganing oras na po kasi yung mga kabisnes namin minamahal. Magpuyat pa siya, no? Dahil sa kanyang kalagayan. Ngayon, yung iba naman, si Bugi at saka si Kuya Damulag ay matagal-tagal na natin hindi nakakasama si Kuya Damu. Kumusta na kaya yun? Kuya Damu? Boy pa yata. Ha? Boy pa. Kaya na parang yung vlog niya eh. Nagpa-vlog pa rin? Oo. Mga kabisnes na pasensya na kayo sa totoo lang. Aminado naman ako na kami, simula nung lahat sila ay naging vlogger na rin, bibihira na kami makapanood ng aming kanya-kanyang vlog o content. Kasi naiintindihan naman namin ng bawat isa eh. Gagawa rin sila ng sarili nilang content. Ang pinaka nagagawa na lang ay yung pag-share share na lang. Ako nga, minsan sumasablay ito eh. Pasensya na kayo. Huwag kayo magtatampo sa akin. Kami din niya eh. Alam ko. Kami din. Kaya it's a time. Pero dapat sikapin natin na sa ganung paraan man lang ay share tayo ng bawat uploads, no? Diba? Oo. Share niyo yung vlog ko sa community. Pasensya na. Kuminsan. Nakikiusap na ako sa inyo. Sige yan. Sino sa inyo ang disconforme? Balikan natin yung tanong ko. Sino ang disconforme o hindi sang-ayon na sa pakiwari niya ay merong mas dapat o karapat-dapat unahin sa ginagawa kong pag-vlog na pagtulong sa bawat pamilya ng Kagwang sa aspeto na pagdating sa kabuhayan, kalusugan, at syempre yung pagtuturo na rin at paalala sa mga gampanin ng bawat mag-asawa, no? Gampanin ng isang padre de pamilya at saka bilang ilaw ng tahanan. Sa abot ng aking makakaya, batay sa aking mga naging karanasan sa buhay-buhay, alam mo naman, si kuya ninyo, kung ano-ano nangyari rin sa akin sa mga nakaraan, mga pinagdaanan, ay isi-share ko yun. At syempre, walang sapilitan yan. Kayo ang magdidesisyon kung susundin ninyo o kung papakinggan ninyo, no? At walang masamang tinapay doon, ha? Halimbawa, ngayon si Burno, ang inuna ko, kung halimbawa meron akong ina-advise sa kanya, sa pakiwari niya ay meron siyang
naiisip na mas magiging epektibo, sasabihin niya rin sa akin, kuya ano kaya kung ito kasi naisip kong paraan. So, sa ganung paraan ay nakakapagpalitan kami ng tawag nito, opinion, at hahanapin namin kung saan kami magkakasundo parehas para andun yung suporta. Hindi kasi magtatagumpay yan kung hindi lubos yung suporta. Kailangan ko talagang suporta ninyo, Burnok, no? Ngayon, ito na, sige na, ito na. Sino-sino yung disconforme na may naisip na mas meron dapat unahin kay Burnok? Papa mo, don't be shy at walang masamang tinapay rin para maipaliwanag ko rin kung bakit. Kesa naman nagkakaroon ng mga alingos-ngos na hindi mabuti sa isang pamilya yon, sa ka-business family. Para sa akin niya, mas kailangan tutukan siya, si Burnok, tsaka yung pamilya niya. May guide kasi nakita ko rin sa kanila kasi parang minsan lang sila magkasundo ni si Jing. Parang lagi may ulo ni Burnok, parang gano'n. Yan, isa yon mga ka-business. Ano ka? At naintindihan natin. Kasi nga sa sitwasyon ng buhay, ikaw ba naman di ba? Tsaka kawawa rin yung anak niya kasi hindi rin na-guide pa sa mga pagtuturo sa pag-aaral. Yes, oo. Malaking mga ka-business challenging ito. Sobrang challenging ito sa parte ko. At bukod doon ay loobin nawa ng Panginoon na tayo ay magtagumpay, magkaroon ng magandang resulta ito. Kasi isang pamilya ang totoo na masasagip natin sa sadlak na kahirapan, at bukod doon may ayos yung relasyon sa pagitan ng mga magulang sa anak at ang mga anak sa magulang at saka sa mag-asawa na rin. Kailangan kasi talaga ng merong magtuturo. Hindi po pwede na matututo ka sa mga bagay-bagay na ibig sabihin ay mas mainam na yung nagtuturo, lalo na sa aspeto ng pagdadala ng buhay, may guidance ba? Sa mas higit na may karanasan. Kumpara doon sa akala mo tama, walang masama no? Kung ikaw mag-try sa sarili mo diskarte. Pero mahalaga pa rin ikonsulta mo muna. Magtanong ka muna, ay, okay ba itong diskarte ko? Meron ganun. At totoo, mga ka-business, na si Burnok, sa anumang kadahilanan ay hindi niya yon nagagawa sa kanyang sariling mga magulang with due respect at pasintabi sa kanyang mga magulang. Siguro dahil sa nahihiya siya. Okay, ganun ba yun, no? Hindi ka nagkakaroon ng sapat na lakas ng loob para i-open sa kanila yung dalahin. O baka marahil ay ayaw mo na rin makadagdag pa sa kanila ng isipin dahil siyempre mga magulang natin ay nagkakaedad na, di ba? Meron din silang problema. Yes. So, isa yon sa factor mga business na kung bakit. Ngayon, nandito kami ay bukal sa aming puso yung aming pagmamagandang loob, pagmamalasakit, pagmamahal. O, ikaw ito, sino, ano mo, ayaw mo bang si Burnok ang ating unahin na? Sa akin niya, walang problema sa akin niya. Kasi sa totoo lang, mas gusto ko nga na kasi mas kinakailangan niya ngayon yung guide. Kasi alam naman natin na marami siyang pinagdadaanan. Hindi lang sa sarili niya, maging sa anak. Yun. Sa asawa ba? Sa asawa. Sinding. So, kailangan niya ng unahin. Mas karapat dapat siya unahin. Sa akin, walang problema kung siya ang mauuna yan. Okay. Kailangan niya yun. Meron pa, gusto ko pa rin dagdag na sasabihin. Sige, go ahead. Sige lang. Yan lang. Ang sa akin lang, siguro palagahan mo kung anong tulong na ibibigay sa'yo. Hindi lang sa pamamagitan ng material na bagay. Maging sa pangangaral at i-apply mo sa sarili mo kasi bihirang magkakataon yung ganyan.
Bagaman marami ng pero iba kasi ito ngayon, kumbaga tututukan ka. Yung mga nakaraan kasi, hanggang payo lang kami sa'yo. So, ito ngayon, tututukan ka. So, paglalaanan ka ng oras para sa bagay na yan. So, sana may apply mo sa sarili mo. Yan, yun lang sa'yo. So, yun ang ibig sabihin ni Intoy sa tututukan ka. Hindi tututukan ng kung ano po ibig sabihin ay talagang imo-monitor ko po natin, no? Maging ng mga viewers kung bawat na pag-usapan at naipayo na ibilin kung nai-apply ba. Na isa sa katuparan ba, ginawa ba, at kung hindi ay ano ang naging dahilan sa damdamin at sa iniisip niya na maaaring sa pagkakataon na yun siguro ay pinanghinaan ng loob, nagdalawang isip. Yan, so sa ganung paraan ay siyempre panibagong ano naman, pagpapayo at pagpapaunawa, no, mga business namin minamahal hanggang sa siya na mismo sanay na. Walang pinagkaiba yan sa, di ba dito may ginagawa tayong rotation ng pangunguna sa pagpipray, no, mga ka-business namin minamahal. Dati-rati si Bay Papaya ay talagang ano raw, pinakabahan siya. Pero, paano? Ano yung pa ako? Pinakabahan siya. Kasi siyempre buong ka-business family nandito eh. Gabi-gabi yan. Kami po ay may isinasagawang pag-pray, no? At rotation mangunguna. So, pero nung nagawa ni Bay, ay parang gusto mo na ulit. Ano sabi sa akin? Parang gusto ko ulit. Bukas kaya ako ulit ang manguna sa pag-pray. Bakit? Kasi nawala na yung negatibong damdamin at isipan. Di ba? So may mga ganong aspeto. At si Istong nagulat ako. Si Intoy, mga tawag nito, mahusay pagdating sa pagpipray, sa paghanay ng mga pangungusap. Ano po? Yan ang pinaka-pangunahin kasi na dapat alam ng bawat isa sa atin kung paano yung solemnidad na pagtawag sa ating Panginoon Diyos. Hindi dapat yan mawawala at hindi dapat yan nakakalimutan. Ano man ang sitwasyon ng buhay natin, sagana man o sala, masaya man o malungkot, malusog man o may sakit, ay kailangan nagpipray tayo, no? Kailangan natin yan lalo na sa panahon ngayon. Ibang klase ang takbo ng daigdig ngayon. Ibang-iba. Grabe. Ka-business ikaw, Tom? Sa kanya, wala namang problema kasi sa ganong decision mo is lahat naman kami. Nagkataon lang na si Bornok yung nauna kasi talagang may nakita ka. Kasi nung narinig ko sa iyo na unahin mo muna si Bornok, nararamdaman ko yun talaga na may nakita ka na dapat siyang mauna. Tapos, siyempre nakikita niya yung sitwasyon na hirap sa maraming bagay, financial. Kaya walang problema sa akin dahil hindi lang naman siya kasi buong family ka business naman makakagawa yung matutulungan sa binanggit mo. Yung itong ating, kumbaga siguro matatawag nating proyekto ni Kuya. No? Panibagong proyekto ni Kuya ka-business. No? Na pagtulong pa rin. Yes, pagtulong. Hindi tayo lumayo sa sirkulasyon ng pagtulong. At pasintabi po doon sa mga business, sa mga viewer na nagsasabi na umiikot na lang yung vlog ninyo sa inyo at sa mga kagwang-kagwang. Ay pasintabi po, lahat ng tao kailangan ng tulong. Yes. Ewan ko lang kung kayo hindi ninyo kailangan, ay ipagpasalamat yung mabuti yan sa Panginoon dahil narating niyo yung ganyang estado. Pero dito kami ay totoong nangangailangan ng tulong. Bagaman lahat tayo nangangailangan ng tulong, hindi yun excuse para hindi ka na makatulong sa kapwa mo. Alright?
Meron pa? Sige, tuloy mo lang. Yung sa akin, walang problema kung si Bornok yun. Kasi nakita mo yun. Siyempre, nung sinabi mo yun, nakita mo na talagang dapat siyang unahin. Okay. At naramdaman ko yung pagsasabi mo na talagang yung karapat dapat na si Bornok yun ang unahin mong tulungan para may isaayos yung kanyang pamilya. Naawa talaga. Lalo na, sino ba namang hindi malulunos sa sitwasyon ni Boyet? Kaya yan ang unahin namin bukas, mga ka-business. O baka sa sunod na upload nito ay yung pagdala sa ospital kay Boyet. Ano po? Wag na natin siguro, hindi na kailangan dito magsisihan o ungkatin pa yung, kasi may mga komento, bagaman karapatan nyo naman yan na, di ba, tumanggap na sila ng 1,000 na sponsor noon. Mga ka-business namin minamahal, yung 100,000 po ay di ho ba na disgrasya si Borno? Eh syempre, malaki ang pangangailangan niya para agaran siyang gumaling. Ano po? At yun, nagamit yung iba ron, tapos yung iba ay hindi ko alam eh. Basta yun lang ang ano ko. Siyempre, support sa pangangailangan niya sa araw-araw kasi hindi ko naman siya nakapagtrabaho. Tama. So sana maunawaan natin, huwag na tayo doon sa makaka-down ba sa tao ng mga pangungusap o mga pananalita. Bagkus ay ako po ay umaapila na kung maaari lang sana, kung maaari lang naman. Yan, kung ayaw nyo, nasa inyo yan. Okay lang din naman. Kung maaari yung mga comment natin ay yung makakapag-boost ng moral. Yes po. Makakapag-alakas ng loob at higit sa lahat ay yung bang ma-motivate, tulungan ninyo ako. Yes po. Mga ka-business. Huwag yung panda-down o paninisi. Huwag naman po. So parang ang sarap sa pakiramdam nun na yung taong binuboost mo, parang lumalakas lalo ang loob. Parang ano ba? Oo sa naman. buhay. Oo. Sarap sa pakiramdam. Positibo yung nakikita mo resulta at yung kinikilos. Mararamdaman mo naman yun. Yes po. Yun, okay na po yan. Eh, sino gusto mo isunod natin? Ikaw? Hindi, okay pa ako. Hintay ko lang yung turn ko, pero basta si Bornok yung nasambit mo kasi na dapat tunahin. Kaya masaya ako sa ganung desisyon mo at naramdaman mo naman siya. Kung sakali ikaw ang susunod, ano naman itutulong mo sa'yo? Magkaroon ng asawa ka rin bago? Pwede. Ano kay for sale? Hindi kasi po, ganito po. Baka nga medyo nakakatuwa yung dating ng aking tanong. Pero totoo yun eh. Yes. Ewan ko kung may kakailanganin ka pa rito. Wala pa Pagkain, Wala pa yun. sa Chill lang sa gilid eh. Pero, ito naman tong ang aking, ito galing sa puso ko to ha. Kami ni ate mo nakahanda kami. Yes. Alam mo. Just in case na ikaw ay lalagay sa sitwasyong magpapakasal ka. Yes. At hindi ka namin pababayaan dyan. Yes. Kasi kagwang kita eh. Thank you very much. Kaya lang maghanap ka. Ano yan? Narating yan. Mahirap pag hinahanap eh. Hintay mo na lang. Sa panahon ngayon, Ano yan? parang sira na yung ganung kasabihan na ano eh. Na huwag mong hanapin. Husay ang darating. O parang katulad yan nung nag-aantay na bumagsak yung bunga ng bayabas eh. Oo nga no. Di ano. Anong tawag dito? Stop. Nakalimutan ko. Mag-chat ka. Wala eh na ano, tinamad akong wala. Ano ba nangyari sa inyo ni Maricel? Wala eh na bigla akong ginost town eh. Ang Ano? Maricel. Maricel. Ayun ate Maricel. Shoutout sa iyo. Huwag ka mag-alala. Naintindihan ka namin at yung bagay na yun. Kayong dalawa na lang gusto ang nagkakaintindihan. Huwag kang mag-isip ng kung anumang negatibo patungkol sa ka-business family. Hindi ka namin pinag-isipan na gano'n ha. Iginagalang po namin kayo, nirespeto namin kayo. Sana manatiling magkaibigan. Ano? Yes. May kanta yan eh.
Kaibigan lang pala, kaibigan lang pala, napawi ang aking Ngayon, si M, kasi dalawa po ang anak ni Stong na kailangan pa ng pag-aaruga ng ibig sabihin na talagang kailangang alalayan bukod dun sa iba niyang anak na may kapasidad na rin, di ba? Mga, ilang taon na ba yung mga anak mo to? Di ba 12 yung anak mo lahat? Ano lang yan? Apat. Apat? Apat. Ano sabi mo sa akin 12? Kasi kay Merin ay ilan niya yun? Tatlo. Tapos, May isa. hindi, never mind. Ayan na. Sorry na nawali ako. Naka-vlog talaga ito. Kayo lang nag-uusap nun eh. Oo. Oo. Joke lang po yun. Joke lang yun, mga ka-business. So, yun ano, apat ka. Ako, Yung pinakapanganay ay ilang taon na? 22, parang yun po. 22, so binata na. Hindi, ano po, babae. Dalaga na. Magulang na din. Ano magulang na din? May anak na din po. Ganon? Ilang taon siya nag-asawa? 15. 15? Ikaw, ilang taon ka nag-asawa? 17, 18. So, halos ganun din, ano? Yung si Mary, ilang taon siya noon nung naging mag-asawa kayo at nagkaroon siya ng anak? 32. 17 ka, 32 Hindi, siya? iba po yung iba yung panganay ko, Nanay. ibang nanay. Si Mary ay may anak din sa una. Ilang taon siya nung unang nagkaanak siya? Nasa 21 yata po. Ibig sabihin, mas ahead pala sa'yo si Mary sa edad. Hindi po, 2 years. Ay hindi, 1 year lang ang tanda ko sa kanya. 41 ako, 40 siya. Ang ganun. Ayun. At parehas ang apelyido nyo, no? De La Rosario. Ang galing niya eh. Oo, bibihira kaya yan. Ninotet, yeah. Na yung kasama o kinakasama o yung partner ay parehas ang apelyido. De La Rosario. Pwede ba yun? Oo, hindi na sila magkamag-anak eh. Nagkataon na hindi sila magkamag-anak. Kasi inano ko din yan, sinurse ko din eh. From Bulacan yata yung mga kamag-anak sa akin. UBC at saka sa Olongapo. Anyway, mga ako business yun ha, punta tuloy tayo sa Love Live na ano kasi ako na hindi ko maiwasang maapektuhan kapag nakikita kong nakayukyuk yung kagwang ko eh. Eh syempre, ilang araw na ba kayong wala? Tagal na yan. Hindi naman ako kumbaga lang. Kapapansin ko kasi parang madalas na masama ang pakiramdam mo simula nung yung yan, kulang sa kumbaga parang maaga na kasi ako nakakatulog. Yung insomnia ko bumalik eh. Insomnia? Yung insomnia ako natin bumalik. So, parang pero all good sa mga hindi naman ako Eri ba, baka kung ano naman isipin mo ha, maghanap ka na naman pwedeng matibay-tibay ha. Nagulat ako rito eh. Dumating pala yun sa buhay ngayon. Bagaman nakakatawa sa aspetong dinadaan natin sa pabiro, pero seryosong bagay yun ha. Kaya ako, kinabahan ako sa'yo eh. Kaya niya? Oo, nung nakaraan lang. Malalim na mag-isip mo siya ate. Kasi, nagsalita nga si Budang pa, hindi yan binibiro. Yung ganyang sitwasyon ng tao kapag ka na-depress yan. Walang malaki katawan dyan, walang matapang dyan pa. Talagang ano yan, ilulugmok ka yan pagka halimbawa tinamahan ka ng depression. Kasi nauuwi nga yan sa pagkasira ng ulo. depression, anxiety yan. Mawawala ka sa katinuan to'y. Kung halimbawa nagtuloy-tuloy yun. Naiisip, parang ang isipan mo nagiging advance mga ganyan. Nag-iisip ka ng negatibo. Parang kinukontra. Dapat kayong dalawa nag-uusap eh. Kasi magkakaintindihan kayo na ibig sabihin ay mapapalakas nyo ang loob ng bawat isa, makakatulong yung inyong karanasan para wag na ulit mangyari. At pwede nyo i-share sa kapatid ninyong agwang. Ganito yan, ganito, maging aware ka dyan.
Ito si Bornok, baka kung ano, agapan natin ito. Kailangan na hindi yan. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Ano yan, tawag na ito, seryosong bagay. Lalo na sa panahon ngayon, yung mga nangyayari sa paligid, mga nangyayari sa mga kaguluhan sa ibang bansa. Di ba? Ang gulo ng mundo ngayon eh. Siguro yan. Ibang-iba, tapos sunod-sunod yung kalamidad na dumarating. Parang ano nga eh, sunod-sunod ang bagyo. At hindi, ang nakakapagtaka pa riyan, yung hindi karaniwan ay nagiging karaniwan na lang ngayon. Mantakin mo na yung mga lugar dati na hindi naman inuulan ngayon, binabaha. Yung nakaraan sa San Diego ba? Kasi, tingnan mo na, patuloy mo na. Sige po, hindi pa nagsasalita si, next year na ikaw na. Ba't ka nandito? Dali, sandali. Ikaw na, anong masasabi mo? Ba't ka nandito? Kagigit. Uy, biro lang Madadali ako ng mga tagahanip. Nag-iisip na siya eh. Yakap! Parang nagtampo ako. Parang nag-over ah. Biro lang. Gagano na sana ako eh. Yung tingin nyo. Parang gusto nyo lumabas. Dali. Yun nga, kaya paminsan-minsan talaga kailangan mo rin medyo sundutan ng konti para makita mo kung anong level na yung tinuro ko sa inyo na dapat ay alisin yung pagiging maramdamin. Kahit siya nagulat eh. Nagulat sa tanong. Sige na, ano ang yung sa loobin o opinion sa bagay na yun na inunan ni papaka-business si Bornok na isikasuhin yung proyekto na ano kaya magandang ipangalan dito sa vlog ko na ito, yung project ko na ito para sa kapakanan ng pamilya ng Kagwang. Yan, tulungan nyo nga ako. Anyway, go ahead, Kenneth, medyo. Sa akin naman wala talagang question kay Bornok kasi sa sa pamilya niya. 3 po kasi yung anak niya at puro bata pa talaga. Kailangan talaga ng pagsubaybay. Opo, maliliit pa. At sa pangunahin din po siyang kailangan din dito sa business house kasi madami pong alam si Kuya Bornok talagang siya hands-on sa lahat ng bagay at Teka, mag-ingat ka dyan ha. Puro kuya mong Kagwang yung katabi mo. Medyo lahat pa sa niya. mga pananalita mo na baka paalala lang. Baka ikay mayroong masagasaan at atrasang ka ng mga yan. Hindi, ang ibig sabihin ay yung mga ganyang mga pangungusap na lagi mo sa alang-alang kung wala bang masasaling. Kasi lahat naman, di pa nga tapos eh. Ayun! Kumawi. Yan. Kasi alas lahat naman niya kasi at yung talaga Kuya Bornok minsan pumapalya po talaga yung sa YouTube channel niya kasi kung usapang pamilya doon pumapasok yung pang nila kikitain nila pangkabuhayan nila kaya kailangan talagang matutukan si Kuya Bornok yun niya sa pamilya niya. Ayan, safe yan. Very good. Napansin mo, yung pagtuturo ni Kuya sa mga bagay-bagay, hindi lang ito sa kung ano, kundi pati level ng inyong kamalayan sa buhay ay natuturuan din kayo. Kasi katulad nyo, no, pag nagbitaw ka, nag-deliver ka ng mga pangungusap mo, mga salita mo, dapat ay isaalang-alang mo muna kung wala bang ika nga although na yung sinasabi ay maganda, maganda at totoo rin naman, kaya lang magkakaroon ng question mark na maiiwan. Bakit yung iba bang Kagwang ay hindi hands-on? Di ba na? Yung mga ganun na kasi malikot ang isipan ng viewers. Mas napapansin nila ang mga maliliit na detalye kumpara sa atin ng mga vloggers. So, dapat ay maging maingat tayo dyan. Alright? Alright. Yun lang. Ayaw mo na magsalita?
Dito ko. Mamaya, abangan ako sa labas. Ay, walang gano'n. Hindi natin pinahintulot yun. Ang sa akin lang, ayaw ko lang na sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong opinion ay magkakaroon ng merong mamumuo na tanong at maging sa damdamin, no? Diba? Magkakasilusan. Ayaw ko ng gano'n. Okay. So, salamat sa inyo at yun mga kabisnes naming minamahal, at least narinig nyo yung panig at sana mawala na yung mga alingus-ngus at mga komento na merong mas dapat, si ganito ang dapat at mas tawag nito, deserve ni ganito. Sana po ay maalis na yan at yung pagkukumpara, no? Pagkukumpara sa kanila na mas mabuti si ganito, mas magaling si ganyan, mas idol ko si ganito, bagaman siguro yun ang nasa puso ninyo, ay hindi naman siguro masama kung i-keep nyo na lang. Kasi ilalatag nyo pa dyan sa comment section na ayaw ko kay Intoy, mas gusto ko pa yan si Bornok. O hindi kaya ayaw ko kay Bornok, mas gusto ko pa si Bay. Yung mga ganun po, at ang kasunod doon, ang matindi pa, ang kasunod doon ay yung salita na hindi positibo. Hindi positibo yung magiging damdamin ng particular na tinutukoy mong individual at maaaring maging dahilan para yung bawat isang kagwang ay mayroong ilangan. Dahil sa comment section, sa mga nagbabasa sa comment section, bagaman kayo, ako naniniwala, aral na kayo dyan, hindi tayo dapat magpa-apekto sa mga komento ng ating mga mahal na viewer, insider, pabor sa atin o hindi pabor. Hayaan nyo sila riyan. Kasi viewer natin yan, igalang natin sila. Ang sa atin lang ito ay pakikisuyo kung maaari. Pero wala tayo sa posisyon na sila ay manduhan o diktahan o pilitin. Ang sa atin lang kung maaari. Yun lang naman. Sundin nila o hindi ay walang problema. Viewer natin yan, igalang natin. Regado na, walang problema. Kung inaalala mo, yung sinasabi mo sa akin din na, Kuya, baka merong kagwang na may masabi sa akin dahil sa naging pasyon mo, ayaw ko Kuya nang magdamdam sila sa akin. Ayun, nagsalita na ng mga kapatid mong kagwang. Yun sa akin, gusto nila na napakasaya ko kasi nandiyan kayo, barkada, kapatid, tropa, nandiyan kayo para sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Salamat sa naging decision nyo rin. Tsaka sa minsan pagpapayo nyo sa akin, yan, sa mga sinasabi nyo sa akin, pagtuturo, andyan yung pagmamahal nyo para din sa mga anak ko, sa mag-iina ko. Salamat ng napakarami sa inyo dahil kayo yung nagiging sandalan ko pagka meron akong kaya o isa malungkot, pero nakikita nyo naman na itinatawa ko yan, sinasabayan nyo ko at masaya ako na nakasama ko kayo sa buhay ko at pinapapasalamat ko yan sa Panginoon Diyos kay Kuya dahil nakagawa si Kuya ng isang pamilya na talagang nagmamahal sa bawat isa. Napakasaya ng puso ko dahil hindi lang ako basta ang minahal nyo, pati ang aking pamilya, ang aking mag-ina. Salamat ng marami sa inyo. Thank you. Sa'yo. Handa pa ko tanong sa'yo. Salamat ng marami sa'yo. Salamat kay ate. Walang naman. Thank you so much.
masaya kami na kayo ay kumbaga meron kami magiging bahagi sa pagsulong ninyo para sa kapakanan ng inyong maayos at masagana, magandang kinabukasan. At hindi man tayo kumpleto ngayon, si Boogie, si Damulag, at saka siyempre si Buknoy, at pero mapapanood naman nila ito. Ako, si kuya ninyo, kami, ang first family. Sabi ko nga doon sa nakaraang vlog namin kay Burno, kagwang kayo. Naipaliwanag ko na kung ano ang ibig sabihin ng kagwang. Yan ay nung simula, ang sabi ko nga ay katuwang sa kawang gawa. Pero meron pang mas malalim dyan. Pag kay kagwang ni Kuya ka business. Doon sa mga bago, ay ito yung kanilang karapatan at pribilehiyo bilang isang kagwang sa aming pamilya. Papa Dins, Boss Dave at saka si Budang, sa tatlo naming anak, ang kasunod nun ay kayo. At kung papaano namin minamahal yung aming mga anak, ay ganun din namin kayo kamahal. At hindi ako nagsisinungaling. Totoo yan. Ilalabang ko kayo. Bakit? Kasi may napatunayan kayo sa akin. At hindi ko yun makakalimutan. Nakapaon na rito. Nasa isip at alaala namin palagi yun. Hindi ka magiging kagwang kung hindi ka karapat-dapat. Kilala niyo ako. Kilala niyo ako. Bawat isa sa inyo ay may matinding pagsubok, pinagdaanan bago naging kagwang. Si Stone, bago naging kagwang niya, may grabe. Yun. At sa pagkakilala kay Stone ay wala na akong question. Kilala ko. Pati amoy ng utot niyan. Doon sa naging pasya niya rin na magkaroon ng reconciliation sa pagitan ni Kuya ka-business niya at saka siya, dahil alam naman ng marami kung gaano kabigat yung pagsubok na pinagdaanan namin, na hindi rin siya nagdalawang isip nung nakontak ko siya, ay sapat yun para ikaw ay magtagbo. Yung kababaan ng loob. At saka totoong mahal ka namin. Yung pantay-pantay kayo ng mga kagwang. Bay papaya, bay, naalala mo pa paano ka naging kagwang? Madali. Hindi po. Hindi biro po. Dali lang yan. Burno, naalala mo kung paano ka irangin bilang isang kagwang? Sukdo lang. Murahin ako ng mga viewers. At meron nga, nagmura talaga sa akin. Dahil doon sa ginawa nating prank na naisip kong paraan para ikaw ay subukin. Pero, congratulations ay pasa mo yun. Hindi biro yun Kahit mali yun. Maraming umiyak doon. Intoy, madali bang maging kagwang, Toy? Hirap yan. Hirap. Piling-pili kayo. Piling-pili. Medyo madali bang maging kagwang? Bagaman na medyo kagwang, official ka ngayon. Pero kagwang ka na. Congratulations. Hindi mo ramdam? Hindi po yan. Ramdam ko po talaga kasi marami po akong kasabay. Yun po. May mga nakasabay po na ayun ako po yung nandito. Deserve mo yun. Deserve mo yun. Pinaghirapan mo yung posisyon na yan. At dapat lang na tamasahin mo yung pribilehiyo. YouTube channel, sa maiksing panahon, monetize na. Minahal ka ng mga viewers ng ka-business. Sinuportahan ka. Deserve mo yung lahat. Pagbutihin mo na lang.
sobrang mahal ko kayo eh. At hindi ito lalabas sa aking bibig o sasambitlain ng aking mga labi kung hindi totoo. Dahil kung hindi gayon, hindi ko sasabihin. Unang-una, hindi ako sinungaling sa sarili ko. Lalong higit sa lahat, hindi ako sinungaling sa Panginoon Diyos. Dahil nakikita niya, iniisip, pati laman ng puso ng tao, ng totoong damdamin kung siya ba'y nagpupunwari o hindi. Salamat sa inyo kasi hindi ako nabigo. Salamat din yan. Salamat din yan. Hindi mo kami sinukuhan. Salamat din yan. Marami kami mga pagkukulang sa inyo ni ate. Pero salamat kasi patuloy niyo kami minamahal. Nangangako naman kami sa iyo pagka halimbawa kami nagtagumpay, babawi kami. Kasi mahal mo kami. Salamat Intoy, pero hindi nga namin masyadong inaasahan yun, yung babawi pagdating sa aspetong siguro ay material na bagay. Ano? Ang sa amin lang ay halimbawa, dumating ang pagkakataon na wala na kami ni ate. Hindi niyo pababayaan yung mga anak ko. Para po yun. Kahit gaano kapangit yung sitwasyon, pagka sinubok kayo ng pagkakataon, sana maalala niyo ito. Hindi niyo iiwan sa ere yung aking 3 mga anak. Kasi talagang lahat ay darating sa ganun eh. Pero matagal pa yung sa akin. Ha? Totoo na pa tayo. Mahirap i-figure out eh kung gaano kayo kamahal ni Kuya ka business. Hindi ko kayang i-give up. Tandaan yan kasi kagwang na kayo. Kung hindi kayo kagwang siguro ay okay, fine. Pero dahil sa kagwang na kayo, anumang mga hindi pagkakaunawaan na magagawa, mangyayari sa darating, o ika nga ay mga mali na magagawa, andun pa rin katotohanan, kakabigin pa rin kayo ni Kuya sa business niyo. Kaya yan lang lagi kong bili sa inyo. Kabigin, puro tayo pakabig, huwag patulak. Kasi sa pagkakataon na yun na magulo ang isip mo, kailangan mo kami. Kailangan mo ang iyong pamilya, ang business family. At sana, pagka dumating din sa punto sa tagpo na ako naman ang nawawali, na ibig sabihin na, alam mo na, hindi natin pwedeng sabihin napakatatag mo na at napakadunong mo na, no. Wala pa itong aking, pwede rin dumating ang pagkakataon na ako naman ang subukin ng tadhana. Baka hindi nyo na ako pansinin. Baka bahala siya. Kasi minura niya ako eh. Hindi kaya ay pinagsalitaan niya ako ng masama eh. Bahala siya. Hindi naman kaya ay talagang ganon. Hanggang doon na lang. Lahat ng bagay ay walang forever. Sana alalahanin niyo si Kuya. Huwag niyo rin akong i-give up. At ang aking pamilya. Pagka si ate ninyo minsan sumasaway at medyo mataas ang tono ng pananalita, lagi kong paalala sa inyo. Huwag niyong tingnan yung sitwasyon na yun, ang tingnan nyo, yung masaya tayong magkakasama. Hangad ko na lahat kayo ay maging maayos ang palagayan. Kung loobin ng Diyos na meron sanang pagdating ng araw ay
mas maayos at mas maganda pang sitwasyon kumpara sa akin, ay mas lalo akong magiging masaya. Matulong din kayo sa mga kapwa-tao natin, mga kababayan natin. At ano pa ba? Mga ka-business, ang corny, no? Wala ito lang po kami. Ito yung aming puso, ito yung aming damdamin. Kaya sa'yo, Nak, ikaw ang pinakabatang kagwang. Okay. Keep up the good work, ha? At proud kami sa'yo, mga kuya mo. Doon sa napatunayan mo. Hindi rin biro yun, di ba, Nak, no? Naalala mo ba? No? Okay. Masakit ba? Masakit, di ba, no? Wala na rin ako maling decision niya na pinilit ng itama. Salamat yan. Oo. Kasi, yung puso mo kasi, iba yung ugali kasi sa damdamin. Magkaiba yan. At may bago ka raw kanta sa akin. O sa ka-business family. Yeah. Maririnig niya pag yung bebela na yung pagsamahan natin lalo nang nagiging masigla. Yun nga. Abangan po. Binubuo pa. Sige. So, ayun, ang pakiusap ko sa inyo pala mga kagwang ay sana kung paano yung damdamin natin Burnok, ikaw na si Burnok at ako si Kuya ka-business mo, kung ano yung damdamin natin sa isa't isa, yung pagiging lakat, sana ganun din ang bawat isa sa inyo, no? Trabahuin niyo yan, mag-i-effort kayo dyan tulad ng pag-i-effort ko sa inyo. Hindi nyo ako igagalang at mamahalin ng ganito kung wala kayong nakita sa akin. No? Ganun ang gawin ninyo sa inyong kapatid na kagwang. Bakit? Bahagi yan ng paghahanda sa darating na panahon para hindi kayo mahirapan. Saan? Para yung inyong susunod na mga saling lahi, generation, yung inyong mga anak, ay hindi na kayo mahirapan. Nabigkisin sila na magkakasama, magkakasundo, na bagaman hindi magkakadugo, pero totoong pamilya, totoong pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. No? Makakaasa ba ako? Yes po. Okay. Effort na. Mamumuhunan kayo dyan. At yan ay challenge ko sa inyo. Kasi sa ngayon, aminin natin ang katotohanan, meron pang ilang. Hindi man, halimbawa si Intoy, kasundo mo yung mga yan, pero maaaring baka hindi mo ganun katulad na kasundo si ganito, no? Kung sino yung pakiwari mo na medyo malayo-layo pa yung iyong damdamin, yun ang unahin nyo. Ikaw, Burnok, kung sino sa pakiramdam mo na ang iyong kapatid na kagwang na yan ay medyo hindi pa kami na ito eh, yun ang unahin mo. Ganun ka rin ba ipapaya? At ganun ka rin bawat isa sa inyo. Mayroon na kayong guide, ginawa ni Kuya sa inyo. Hindi na kayo mahihirapan mag-isip, pero mahirap gawin yan. Ako na nagsasabi. Pero good feeling yan pagka nagawa ninyo. Kasi kayo rin para rin sa inyo yan. Pero inyo, mamahalin ka, ang kapatid mong kagwang na katulad ng pagmamahal at pagpapahalaga ni Kuya ka-business sa iyo. Ayaw mo ba nun? Diba napakasarap? Kung lahat kayo ganun. Okay? Meron pa kayong gustong ibahagi sa ating mga viewers? Yung sa thank you sa Diyos sa inyo na ate. Ito na yung pagkataon na pasalamat ako siyempre sa naging plano mo nga. Sa totoo lang, kung sa ibang tao sa panahon ngayon, hindi maiisip yung mga ganyang is para ikabubuti sa amin lahat. At ikaw lang nakakagawa niyan. Talagang yung pagmamahal mo sa amin grabe. Kaya maraming salamat sa lahat. Tsaka siyempre sa buong family niyo, kila ate, kila Papa Dins, kila Boston, kila Buda. Kaya talagang napakaswerte at napakapalad namin na naging kagwang mo kami. Kaya
hindi ka namin biguguin sa mga payo at mga turo mo sa akin. Nandito yan sa puso, pati yung pagmamahal dito yan. Hindi na mawawala yan, nakatanim na dito yan. Kaya thank you very much. Naalala ko nung Tong, nung tayo ay bago nangyari sa atin yung pagsubok, nagkahiwalay tayo, nagkasamaan tayo ng loob. Merong isang tagpo doon na nag-uusap tayo na ang sweet-sweet natin yung na magkapatid hindi magjowa. Magkapatid na sabi ko pa noon pagka Tong, halimbawa kasamaan tayo ng loob ay hindi na ako makikipagkaibigan pa kahit kanino. Totoo yun, sinabi ko yun. Kasi simula pagkabata, 24 anyos ako. Siya naman ay 17 anyos. Sa hirap at ginhawa, ano ang sitwasyon, kasama ko na siya sa sewing machine hanap buhay namin. At nakita, at alam na alam ni Istong ang galing ni kuya niya, ni kuya ka business. Alam niya kung totoo masaya, alam niya kung nagkukubli, nagkukunwari lang na masaya pero may problema, alam niya yan. At yung talento niya sa pag-arte, lahat yan itinuro ko sa kanya yan. Siya ang taga-salok. Kasi nung nag-workshop ako sa ABS-CBN, tuwing darating ako, sa kanya ko na ibubuhos lahat na ikukwento yung mga nangyari dahil wala akong masasabi sa panahon na yun na may hihingahan maliban kay ate ninyo. At si Papa Dins noon ay musmus pa, 7 taong gulang, elementary. No? Hindi pa ma-appreciate ni Papa Dins yung ganong usapan, kwentuhan. Pero Istong talaga yan, galing mo talaga yan. Tapos afro yung ano niya. Na ano yun eh, sa vlog niya yun. Ang sarap niyang kwentuhan kasi lalo kang gaganahan pagbutihin dahil sa humahanga siya sa iyo habang nakikinig. Tapos dinagaya niya ako. Yung sabi ko sa kanya, ang pagka sa acting pala itong ganito, sa mata pala tinitingnan. Di ba na nga yung mga sikreto? Yun. Kaya kita mo, di ba may talento siya. Kahit pagkabigla ang isabak mo sa carry niya, di ba? Ayun. Aral yan. At wala nang dapat patunayan sa akin yan sa iba pang mga bagay. At nagkataon lang talaga na sinubo kami. Sinubo kami. At bagaman nadapa, pero hindi naman tuluyang nalugmo. Kami ngayon, no? O, di ba? Tropa! Fit pa rin. Holding hands. Hindi kasi marami akong kaibigan noon na puro sa, alam mo na, yung bang pagdating sa pangangailangan nawawala lahat. Ang dami kong barkante batang tondo ko Kaya nung ito dumating sa akin, nag-apply bilang, nirekomenda bilang boy, magtatrabaho, magtaga-kuskus ng kalawang sa mga makina, taga-pintura, ganyan. Ay, bagaman siya ay sinusweldohan ko, pero itinuring ko siyang best friend, tapos kapatid, tropa. Ang kulit nga namin na ito pag naglalakad pa kami, sasabihin ko sa kanya, sige, tampi nga ito, nasa ka-apro yun, tampi nga. Oo! Wala akong sinasabi na inihindihan niya na ibig sabihin yung mapapahiya ba ako sa kanya. Ay, naghubot-hubad nga yan nung bago kami pumunta kay Tekram. Sabi sa akin niya, gusto maghubad ako yan. Kaya mo? Oo yan, nagawin mo. Tapos hanapol niya yung van. Nung papunta kami kay Tekram. Bibigyan ka niyan pagdating sa kilala ko yan. Magtiwala kayo sa akin. At kapag siya, yun nga sinasabi ko, yung kanyang damdamin kay kuya niya at damdamin ni kuya sa kanya, kung halimbawa kayo, pagdating ng araw kung sino man sa inyo, ganun din, masarap kaibigan yan. Ano yan? Tawag ba nito? Mapangahawakan mo yan. Oo. Hindi ko yan gagawin kagwang kung wala yan. Tagwa mo, di ba? Sa akin kasi noon yan, yung unang araw na, di ba, hindi ko naramdaman yung amo, trabahador. Oo. Tropa agad eh. Oo. Tropa, kapatid na. Kasi
Nagsasayaw siya, nagsasayaw din ako. O, di ba? Matambling din. Oh. Doon sa harap ng shop, natambling ako. Nagtatanggi nga kami. Ako pabalik sa Showdown kami dalawa. Showdown kami habang walang customer. Kaya, wala akong naramdaman na yung ilang na ano kay Kuya. No, talaga kasi So yun na. Mga ka-business, mahaba na ito at salamat sa pagtsatsaga at hanggang dulo nakarating kayo dito sa vlog na ito. Ayun, sana payapa na lahat. Wala na yung mga business. At congratulations ulit. Yes. Bukas maaga tayo at papacheck up natin si Boyet. Sa Malaysia. O kaya nga, isasabay na yung pag-ayos ng... Kasalukuyan po kasi nag-renew ang lisensya pa rito. So isabay na natin si Boyet. At kung sino yung susunod na asikasuhin, baka yung mga nag-iisip pala na patungkol sa kalusugan ni Kuya Buknoy, mga ka-business namin minamahal, ay sa ganyang sitwasyon ay wala tayong ibang pwedeng may tulong dyan, kundi ang suportahan siya sa pangangailangan niya sa halimbawa colostomy, no? Kasi mahal yun eh. At hindi naman po kami nagpapabaya doon ni ate ka-business. At sa tirahan ay maayos na ang kanilang tirahan. Doon na lang po siguro sa aspetong yung relasyon ng mga anak sa kanila, no? Sa magkakapatid at saka sa mga magulang. Yan po ang medyo malaki-laking trabaho yan. O sa totoo lang mga ka-business. Ano yan? Matindi yan. Baka si Kuya Buknoy ang isusunod natin, no? yes. At sa kalusugan po mga ka-business ay hindi naman tayo doktor, wala tayo sa posisyon para yung bang magaling o magmarunong. Ang tanging may tutulong natin pare-parehas, unang-una panalangin. At pangalawa, sa abot ng ating makakaya, pambili ng colostomy. At yun nga yung inaabot ni ate ninyo sa kanya na yung bang ano ba yung barley. Yan, nakakatulong yun. Maliban doon ay wala pa namang dapat problemahin, no? Okay? Alright. Po. So, God bless sa ating lahat, mga ka-business. Salamat po. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Bira! Banat! Bira, banat. Gas, Borno. Salamat. Salamat. Hindi, believe kasi yung good. Huwag mong hawakan yun. Huwag mong hawakan yun. Dadali. Yun ha, isang katuparan nyo yun. Kasi Yes po. aantayin at aabangan ng viewers yan. Yung Yes po. trabahuin ninyo. Bahala kayo kung ano yung diskarte. Pwede ninyong i-vlog, no? Pwede ninyong gawing content, yung inyong gagawing pamamaraan doon sa kakapatid niyo yung kagwang na sa pakiramdam nyo ay hindi pa kayo ganun ka-close, meron pang something. Kasi, ito na tayo eh. Pamilya na tayo eh. Bakit naman papayag ka na meron pang isang kapatid mong kagwang na pakiramdam mo meron something, no? Huwag kang papapuntos kay Satanas, no? Kasi kasangkapan ng diablo yan yung nagkakaroon ng pagkakabahagi o pagkakaroon ng pagkakampi-kampi. Dapat isa lang tayo, buos, no? Love you. Ewan ko na to. Mahaba na to. Ako mag-edit nito. Ay, maraming salamat sa inyo ha, sa oras. May inihanda dyan si, may inihanda ako dyan. Kain muna kayo. Ayun yun. Tingnan niyo yung kaldero kung may laman. Sa bawat araw nagdaan